Ay, nako. Ito pa isang mahalagang balita. Pakinggan niyo po ito, ha. Mga abogado, siguro matanong natin kung anong kanilang opinion sa bagay na ito. Kinukonsider na po kasi nakataas-taasang hukuman ang paggamit po ng AI, artificial intelligence, para po sa pagbabalangkas ng mga desisyon ng korte. Ibinunyag po ng SC Court Administrator Raul Villanueva sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee sa panukala pong 63.57 billion na budget ng hudikatura para po sa 2025. Sinimulan na rin anya ng SC ang pagdevelop ng voice-to-text transcription. Idinitalya ni Villanueva kung paano ito maaaring magamit. Ipinaalaala naman Senadora Grace po sa SC na huwag masyadong gumamit ng AI para matiyak na meron pa ring bahid ng tao ang mga ilalabas nitong desisyon. Sinang-ayunan naman ito ni Chief Justice Mario Lopez. Kasi ang AI nasun walang damdamin, no? Minsan kasi sa pagkapasya mo, baka kinakailangan mas mangibabaw pa rin ang damdamin kumpara mo doon sa nakaletra. Hindi, ano kasi yan, Jen. Iba kasi ang pananaw ng tao sa AI. Yung iba, bahala ka na. Hindi gano'n. Ang AI hindi gano'n. Yun na nga. Ang tamang paggamit ng AI, bibigyan mo lang siya ng inputs. Ayun. Oo, hindi siya ang pagdedesisyonan mo. Aba, ibigay mo sa kanya lahat ng mga kaso. Pag-aralan mo yan. Tapos ibibigay niya sa'yo. Data rin siya, no? Tatanungin mo lang siya, alin dito yung mga ganyan, ano pwede kong gamitin. Ibibigay lang, para ka lang nagbabasa ng libro na mabilis. Ayun. Ikaw pa rin yung nagse-search. Tapos pag binuo mo na siya, base dun sa mga binigay mo ring mga jurisprudence. Oo, jurisprudence. Ayun. Kasi halimbawa, kung gagawin mo yan ng mano-mano, ganun din naman ang labas eh. Babagal na lang kasi babasahin mo isa-isa. Isa-isahin mo. Yun, research. Samantalang ang AI, as a tool, halimbawa, may isang jurisprudence, tatanungin mo lang siya, aling part dyan ng tungkol sa ganito. Ayun. Hindi, pagka nilabas niya yon, gagawin mo siyang mga referensya. Saka kabubuo ng isang desisyon. Ngayon, halimbawa, nabuo mo na yung desisyon. Tinulungan ka ng AI, ipacheck mo dun sa hindi gumagamit ng AI. Tanungin mo, sige nga, tingnan mo nga kung may mali kung dyan. Tama ba ito? Ngayon, ang mangyayari dyan, mas mabilis yung paggawa. Ayun. Diba? Kasi nga, kung isa-isahin mo yung libro, kaya kung minsan, di ba, bakit hindi nila nabanggit yung ganito? May ganito palang... Meron pa rin ng desisyon ganito, no? Kasi nga, mahirap. Tao lang kasi ang gumagawa. Yung voice-to-text naman, ito yung sa stenographer, yung stenographer naman na, di ba, habang nag-hearing, ay sinusulat nila yan eh. Mga stenographic notes. Ang problema sa sinubukan ko yung voice to text. Mali-mali ang spelling. Tsaka minsan tinawag mo Daddy. Sa kanya iba yung lumalabas sa text kumpara mo dun sa baka luma pa yung nagamit mo. Pero yung mga bago ngayon mas malinaw na, mas mabilis na. Pero ito naman ang paliwanag nila dyan, hindi naman tatanggalin yung stenographer. So, andun pa rin stenographer. Iko-compara lang yan afterwards para makita kung may mali. Kasi kung minsan, stenographer, nagkakamali din. Kasi tao nga eh. Totoo. Diba? So, pagka yan na perfect na nila, tsaka nila siguro titingnan kung pwede na. Sa ibang basa, uso yan eh. Yung mga driver. Ay, tapos yung pinutin stand lang, sasago. Kasi kaya tapos text naman pala ginagamit. Yung pala, nire-record lang yung process. Automatic, nagkakaroon ng yes. Sa Japan, sa Hong Kong, practice niya na ng iba. Ngayon po, alam niyo ba kada linggo, kada buwan, may bago sa AI. Paakyat ng paakyat yung technology na ito. At lilitaw ang panahon talagang baka maraming trabaho ang mapalitan. Kaya lang, mapapalitan ka kung hindi mo pag-aaralan ito. Ha? So dapat pag-aaralan na natin ito. Yes, kasi ang mawawala ka lang naman dyan kung hindi mo... Kasi ang AI, pampagaan lang ng trabaho yan eh. Kailangan ka pa rin kung kaya mong gamitin. Diba itong mga gagawa ng desisyon, di ba? Pag-aaralan na lang naman nila kung paano gamitin. Hindi nila ipaupa-ubaya yung desisyon sa AI. Totoo. Tools lang sila. Yan. Diba? Parang calculator dyan. Bumilis lang yung pagkukwenta mo. Bumilis. Kaysa magbakod-bakod gawan, 2, 3, 4, pwede na. Bakod. Nung bata ko, bakod. 5, 10, 15, bibilangin mo ngayon, di ba?